Siguradong lalaki na mahal niya si Seska, ngunit walang magawang pagmamahal niyang yun. Kahit naman marahil wala si Piper sa kanilang pagitan, ay imposible pa rin naman silang magkasama dahil sa kanilang madilim na nakaraan. Yun ang mas nagpasakit pa ng damdamin ni Brixton. Gaya ng pangako ni Nixa, pagkababa ng tawag ni Brixton ay tinawagan niya naman ang number ni Francesca na galing mismo sa kanyang pinsan. Ilang minutong tinitigan lang ni Seska ang numerong iyon na hindi nakasave sa kanyang contacts. Tulala't walang lakas pa rin siyang nakaupo sa sofa at pinagninilayan ang mga pangyayari kanina. Hindi pa rin makapaniwala na magagawa yun ni Brixton sa wedding dress. Batid nitong kanyang pagmamahal sa lahat ng kanyang ginagawa, kung kaya nihirapan siyang lunukin ang nangyari. Tunawin ang katotohanan na kayang gawin yun ng lalaking minsan niyang labis na minahal dahil kilala rin siya nito. Sino ba tong tawag ng tawag na ito? Ang kulit naman. Hindi na napigilan ni Seska na ikansela ng panibagong tawag. Napaaw na sa kanyang kinaupuan si Seska na may matanggap na message mula sa number na yon upang magpakilala kung sino siya. Napasinghap siya nang mabasang si Atty. Bentacourt umano yon kung kaya sagutin niya. Hindi niya na hinintay pang panibagong tawag nito at siya nang kusang kumontak sa abogada na hindi na naman niya alam kung anong kailangan sa kanya. Maaaring si Brixton na naman ang dahilan kung kaya ito'y tumatawag ngayon. Ganun pa man hindi niya na malalaman kung hindi niya yung sasagutin. Atty. Bentacourt, pasensya na ho, medyo busy ako at… Hey, it's okay. Hindi mo kailangan mag-explain kung anong ginagawa mo. Medyo down kasi ako ngayon. Gusto kong kumain sa labas kaso wala akong makasama. Pwede mo ba akong samahan? Mamaya pa naman, dinner. Kakain lang. Hindi humihingang tuloy-tuloy na sabi ni Nixa at hindi binigyan ng pagkakataon na makapagdahilan pa si Seska doon. Ilang beses ibinuka ni Seska ang kanyang bibig upang magdahilan at mga tuwiran. Kaya lang kahit na anong pilit niya, walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Siya? Makikipag-dinner sa famous na abogadang ito? Nakakahiya yon. Saka sure siya na marami tong kaibigan. Bakit siyang unang choice ng babae? May mali. Dahil baka kay Brixton ulit yon. Silent mint yes for me. I'll send you to the address of the restaurant. Doon na lang tayo magkita. Huwag kang mag-alala, tayong dalawa lang. Walang kinalaman sa pag-aaya kung ito si Natalio at wala rin siya doon. Game na ha? Sa bilis ng desisyon nito, napakurap na lang ulit si Seska at walang nagawa kundi ang pumayag na lang. Okay, Atty. Bentacourt. Masyado ka namang formal. Tawagin mo na lang ako Nixa. Friends naman tayo. So Nixa na lang. Pala desisyon pa nitong wika na para bang walang karapatan si Seska na tumanggi sa kung ano man ang gusto niyang idahilan ng tawag. Okay, come on, say my name. Himok pa ng abogada na aliw na naman. Sa reaksyon na yon ng designer. Nixa, nakagat na ni Seska ang kanyang pang-ibabang labi. Nakukulitan na siya sa babae pero hindi niya magawang magalit. Sa halip ay nakaramdam din siya kahit papano ng excited sa katawan habang kausap niya ito. Buong akala niya hindi na masusundan pa yung pagkikita nila sa opisina nito. Ngunit heto at kinokontak siya ngayon. Tatanggihan niya pa ba yun? Alright, Nixa. Tingnan mo, para na talagang magkaibigan tayo, Francesca. Bulalas ni Nixa na palakpak pa sa labis na tuwa. Totoo yun, hindi niya pinepeke ang nararamdaman niya para kay Seska. Dahil lang sa kanyang pinsan, yun talagang totoong pakiramdam niya. Hindi niya kailangang pilitin ang kanyang sarili dahil natural na yun sa pakiramdam niya. Seska na lang, demand ng dalaga na nawiwirduhan sa pagtawag nito sa buo niyang pangalan. Mas gusto ko kung ganon tatawagin na lang din kitang ni Kayla. Natatawang pambabara na lang din ni Seska. May iba ng ngiti sa labi niya, bumusangot na si Nixa. Nakahanda niya ng away ng kausap dahil ayaw nitong sumunod sa kanya. Ngunit taliwas ang kanyang ginawa. Sa unang pagkakataon ay lumambot siya sa ibang tao na kadalasan ipinaglalaban niya. Marahil ay dahil pakaramdam niya na bahagi na si Seska ng minamahal niyang mga kapamilya. Para itong kapatid o pinsan niya. Sige na nga, Seska na lang itatawag ko sa'yo kaya Nixang itawag mo sa akin ha. So paano, mamaya na lang. Nagpaalaman na ito sa dalaga ng mga sandaling yun ay hindi pa rin maalis ang ngiti sa kanyang labi. Ganon kabilis magpalit ng mood niya. Kanina sobrang lugmok niya. Ngunit nang dahil kay Nixa, parang nabuhusan siya ng positive energy. Pinakibit niya na lang ng kanyang balikat. Iniisip na marahil,
Panibagong pintuan yon na binubuksan ng nasa itaas dahil nangako siya sa kanyang sarili na babaguhin ang sarili at unti-unti yung pagbubuksan para sa ibang mga tao. Siguro si Nixa ang magiging unang kaibigan ko, bukod kay Benedict at mga staff. Naibulong ng dalaga sa sarili. Sa halip na imukmok ang sarili, nagpaalam siyang uuwi na ng apartment na hindi naman pinigilan ng staff. Kailangan niyang maganda. Mayaman ang pamilya nila kung kaya naman nakakahiyang magmukhang gusgusin siya. Nag-text na si Nixa ng address ng restaurant na kanilang pupuntahan. Sinave naman ni Seska ang number nito at nilagyan pa ng pangalan. Sa unang pagkakataon ay hindi papigilan ni Seska makaramdam ng saya habang nag-aayos ang sarili sa salamin. Maglalagay siya ng konting makeup para naman hindi siya magmukhang maputla. Yung tama lang at hindi makapal. Pinili rin niya ang pinakamaganda at komportable niyang damit. Pangiti-ngiti pa siya sa kanyang sarili habang umiikot. Ganito palang feeling kapag may imimit na ibang tao. Parang date lang. Nakaka-excite. Bulong pa ni Seska sa sarili. Nagulat si Helvin nang makita niyang pagpasok ng amo niyang si Brixton sa pintuan. Ang alam niya kasi pumunta sila ng fiancé niyang si Piper sa studio upang magsukat ng gown. Siya dapat ang kasama ng babae, ngunit last minute ay nag-cancel ang amo at sinabing siya nang sasama. Sa hilatya ng mukha nito halatang may hindi magandang nangyari. Kung ano man yon, wala sa kanyang plano na magtanong dahil baka mamaya siya na ang pagbalingan nito ng inis. Mr. Barcelo, don't ask me anything, Helvy. I'm not in the mood to answer all your questions. Bring me the cooperation cases of La Chance Group. Singhal nito kaagad ng sekretaryong nagpigil ng hininga sa pagiging wala sa mood ng kanyang amo. Sinasabi na nga ba niya, malamang nagtalo sila ng fiancé niya o mas malala pa doon ang nangyari sa kanya. Sige po Mr. Barcelo, sandali lang. Taranta niya ng galaw upang sundin ang inuutos nito sa kanya. Sa linya ng kanyang trabaho, alam na niya kung kailan wala ito sa mood at kung kailan siya dapat magsalita. Kapag marami itong iniisip, ganitong ginagawa niya. Sinusubsob niyang kanyang sarili sa trabaho na parang wala ng bukas. Nagkukumahog siya na dinala na ang file ng documents na hinihingi ni Brixton. Magkasalubong ng kilay nito, mariing nakatikom pa rin ang bibig na parang ni minsan sa kanyang buhay ay ayaw niyang humiti, kahit na sandali lang. Tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan kayo sa akin, anang pa ng babae. Lumabas na ng opisina. Nakahinga ng maluwag at nag-improve ang mood ni Brixton na makatanggap ng tawag mula sa kanyang pinsan. Pumayag na siya na mag-dinner kami. Ayaw mo bang makijoin sa amin? We can disguise it as a coincidence, Brixton. Ganun na lang iling ni Brixton kahit hindi naman siya nakikita ng pinsan. Gusto niya sa gusto pero baka hindi lang kumain si Seska kapag naroon siya. Saka hindi to maniniwala na coincidence ang lahat kung bigla siyang susulpot. Matalinong babae. Idagdag pa na may ugnayan sila ni Nixa. Mabuti sana kung wala't hindi sila nito magkakilala dati. Kayo na lang Nixa, marami akong trabaho. Marami kang trabaho o iniiwasan mo makipagkita sa kanya ngayon dahil may kabalbalan kang nagawa sa kanya. Panghuli ni Nixa dahil hindi siya naniniwalang walang ginawang pinsan na makaramdam ito ng ganitong galit. Napasuklay ng daliri ni Brixton sa kanyang buhok at sinandal ang likod sa backrest ng upuan niya upang i-relax ang kanyang katawan. Bumubulong ang puso niya. Sinusulsulan na kagatin ng offer ni Nixa ngunit hindi pa siya hibang. Order all you want, Nixa. Isend mo sa akin ang bill at ako nang magbabayad. Humagalpak ng tawa si Nixa sa pagiging waldasero ng pinsan niya. Hindi naman siya buraot sa pera dahil marami rin siya. Ngunit sino ba naman siya para tanggihan ng grasya mula sa pinsan na kung ibuhos ay parang hindi ito mauubos. Deserve din naman ito na maglustay kung grabe din ito magtrabaho. Nakikita niyang kanyang sarili sa pinsang ito. Sure, yun talagang sadya ko kaya tumawag ako sa'yo. Salamat Natalio. Huwag kang mag-alala, enjoy namin ang libreng dinner mo. Maligaya pang tura ni Nixa sa kabilang linya. Napangiti na rin doon si Brixton. Bye, sweet lover! Hindi mapawing ngiti sa labi ni Brixton ang pakiramdam noon ni naibsan ng bigat ng guilt na kanyang nararamdaman. Yun nga lang panandalian lang palang lahat ng iyon dahil nang pagpasok ni Alvin ng kanyang opisina ay may bitbit itong panibagong balita para sa kanya. Mr. Barcelo, kakatapos lang po ng tawag ng daddy mo sa akin ngayon. Umuwi ka raw po ng maaga upang makasama nila sa dinner. Alanganing sambit niya. Mataas ang tono ng matanda sa kabilang linya kaya alam niyang may problema. Nakasigaw ba si Dad? Pagkukumpirma pa ni Brixton dahil baka humupa naman ang galit nito sa kanya. Medyo po. Come on, Helvy. Hindi mo siya kailangang pagtakpan.
Paano pagkakasabi niya? Mabilis po kaya hindi ko po masyadong naintindihan, sir. Subalit ang malinaw ay kailangan mo raw pong umuwi. Okay. Ang buong akala ni Brixton ay tapos na, ngunit may pahabol pang sekretary. Tinawagan din po ako ni Miss Balboa. Hindi niya raw po kayo makontak. Nung una sinagot ko, inaaway ako kaya yung mga sumunod niyang tawag ay hindi ko na pinansin. Sumbong niya dahil baka mamaya, bigla siyang mawalan ng trabaho. Iba pa naman ang ugali ng babae na kahit alam niyang mali ay pilit niyang ginagawang tama. Marahil ay dahil yon sa pagiging spoiled niya. Mukha naman din itong mabait, yun nga lang talaga may pagkamaldita sa kanyang ugali. Helvy, ang galing mo talagang secretary. You should get a raise in your salary. Kung si ibang sekretary baka kanina pa ito nagpabalik-balik ng kanyang opisina. Para sabihin niyo na makakasira ng mood niyang lalo. Ngunit dahil kilala na siya nito, pinili nitong bagay na alam ng sekretary na kanyang ikakatuwa pa. Thank you, sir. Ipaalala mo sa akin after the new year para makapirma ka ng bagong contract na naglalayong dinadagdagan kong sahod mo. Huwag muna ngayon dahil marami pa akong pinagkakabalahan. Ayos lang ba yun, Helvy? No problem po, Mr. Barcelo. Ipapaalala ko po sa inyo after New Year. Maligaya ang mga ngiting nakapagkit sa labi ni Nixa nang itaas niyang kanyang kamay nang makita si Seska sa pintuan ng restaurant na kanilang tagpuan. Palingaling ang mata ng babae nang buong akala'y siyang nauna sa kanila ng katagpo niyang abogada. Ngunit nagkamali siya. Sa katunayan na masyado pa yung maaga kung kaya naman nagtaka siyang mauna pa si Nixa. Drinks pa lang na juice ang nasa table nito na halatang kadadala pa lang din. Hi, Attorney Benta. Anong sabi ko sa'yo? Kagad na puto ng babae na biglang nilapitan si Seska nang makarating ng table nila upang yakapin. Nung una ay nailang si Seska, ngunit pikit ang mga mata niyang pinagbigyan ng babae at baka magalit pa sa kanya. Sorry, nasanay kasi ako na maging formal. Kapag about sa business, pwede ka naman maging formal. Pero kapag ganitong dinner, maging informal na tayo. Okay, ani Seska na mababakas pa rin sa kanyang muka. Ang labis na hiya. Naging malikot na ang mga mata niya. Upo na, tuhod ni Nixa na tinawag ng atensyon ng waiter na mabilis namang lumapit sa kanila. Seska, order all you want. May treat. Huwag kang tatanggi ha. Next time ka na lang magbayad. Yung ngayon, sagot ko na, okay? Naisa nang idagdag ni Nixa na sagot yun ng lalaking patay na patay sa kanya. Ngunit walang lakas ng loob magpakita. We can split the bill, Nixa. Pwede namang next time na ang, no, ako ang nagaya kaya sagot ko. Pagbigyan mo na ako ngayon. Sa susunod papayag na ako sa gusto mo. Muli pang giit ni Nixa na mas nilaparan ang nakapaskil ng ngiti sa kanyang mapulang labi. Sa bandang huli wala namang nagawa si Seska, kundi ang sumang-ayon na lang sa gusto ng kaharap na babae. Nagsimula na silang i-flip ang bawat pahina ng menu. Sanay naman si Seska na kumain sa mamahaling restaurant at hindi siya ignorante kung kaya naman naging smooth ng kanilang pag-order. Main course, side dishes, drinks, dessert. Yun lang ang kanilang in-order na okay na rin naman kay Nixa. Sa tingin niya yun lang ang capacity ng kanyang tiyan. Kapag hindi ka busy sa trabaho mo, anong ginagawa mo? Interview ni Nixa habang nakalapat ang bibig sa straw na kanyang iniinom na drinks at mga matay nakatuon kay Seska. Nabahagya pang naiilang sa atensyong nakukuha. Bahay lang. Hindi ako mahilig lumabas. Pakiramdam ko hindi ako makahinga kapag maraming tao. Tumango-tango si Nixa. Ginalang mga mata sa paligid. Medyo maraming customer sa restaurant na yun ngayon. Kumustang pakiramdam mo ngayon? Tingin mo nahihirapan ka ring huminga? Umiling si Seska matapos ay igalang kanyang mga mata. Minsan nang weird nga rin ang katawan niya pero ang nakapansin niya ay kapag palagi yung loob niya sa taong kasama, nagiging maayos ang pakiramdam niya. Kung noon mga magulang lang niya ang pwede niyang kasama, nung nakilala niya si Benedict, si Brixton at ngayon si Nixa. Nakakapagtaka lang din. I'm fine, Nixa. Are you sure? Tinango ni Seska ang kanyang ulot bahagya pang ngumiti sa kanya upang suportahan ang sinasabi niya. Sure na sure. Dumating ang kanilang order at nagsimula silang kumain. Klase na kumain si Seska nagpamanghana ng mga mata ni Nixa. Parang ka-level lang nilang table manners nito. Hindi pagkakamala na minsan ay naging kawawang bata ito. Sa nakitang yun ay mas napalagay ang loob ni Nixa. Sumilipang pagnanais ng itong maging asawa ng pinsan. Okay lang ba sa'yo na kapag gusto kong kumain sa labas at wala akong kasama tatawagan kita? Napahinto si Seska sa kanyang pagkain. Tanong ba yun o offer? Hindi sa gusto kitang gamitin. Palagi kasing loob ko sa'yo't kampante akong kasama ka. Actually, madalas akong mag-dine out dahil sa dami ng trabaho ko. Since busy ka ring nilalang,
Why don't we know each other more? Don't worry, hindi kita ilalako kapag may iba akong kasama. Lalo na si Brixton. Kung ayaw mo sa kanya, minsan ko lang din naman makasama yon dahil busy sa trabaho. Akala mo 10 pamilyang binubuhay sa sobrang kasipagan niya. Grabe ha, malit na ngumiti si Seska. Naging excited pa siya sa offer ni Nixa. Sa katunayan, gusto niyang makilala pang babae. Minsan ang kasama ko si Skyler, yung kapatid kong lalaki. Minsan si Brexa, yung bunso namin. Minsan naman si Gabby, yung kapatid ni Brixton na babae. Kalog din ang mga yun. One time invite kita kapag kasama ko sila. Magbanding tayo. Tumangulang si Seska. Gusto niya rin yon. Kapag nakilala niya sila, baka maging palagi din ang loob niya sa kanila. Mabait ang mga yon, tsaka na magkakasundo mo sila. Lalo na si Gabby, kung saan-saan pa napunta ang kanilang usapan. Paunti-unti na ring nagbukas ng kanyang sarili si Seska. Alam na ni Nixa kung anong kinalaman nito sa pamilya ng kanyang pinsan. Ngunit malaya pa rin niyang pinakinggan ng kwento ni Seska. Madaldal din pala to. Naintindihan niya panlalo kung bakit ito labis na minamahal ng kanyang pinsan. Yun ang nangyari, bata pa ako kaya wala akong alam. I get it. Nung bata rin ako, alam mo ba inangkin ko si Lolo Goff? Pinag-aawayan namin siya ni Brixton. Nakakatawa hindi ba? Itong si Brixton lang ang syunga na may nalalaman pang paghihiganti. Kung una pa lang naging totoo na siya, edi sana okay. Walang naging komento doon si Seska. Baka hindi sila lalo nagkaroon ng relasyon ng lalaki kung nakilala niya ito kaagad. Habang masaya silang kumakain, kabado naman si Brixton habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan pa uwi ng villa. Ilang beses niyang sinulapan sa phone ang picture ni Nick sa Seska na kumakain sa restaurant upang alawin ang kanyang sarili. Maligaya siya na totoong ngiti ni Seska. Sinento ni Nixa sa kanya upang maging proof na nagkita sila. Ebidensya na talyo, baka sabihin mo na imagination ko lang na nakasama si Seska kumain ng dinner. Ano pa nga bang asahan niya sa pinsan ni isang abogada? Laging batayan nito ay ang naguhumiyaw na solid evidence. Kumakain na ng hapunan sina Gaston at Nati nang dumating ang anak nilang si Brixton. Tahimik siyang naupo sa kanyang pwesto at tumingin ng extrang utensils sa maid na kagad namang sumunod. Napag-alaman niyang wala si Gavi at Thor. Nasa mansyon daw umano ito ng kanilang lolo't lola na batid ni Brixton sinadyang gawin ng mga magulang. Hindi na inalis ni Gaston ang kanyang paningin sa mukha ng anak habang mabagal ang panguya ng pagkain niya. Dad, bakit lagi niyong pinapayagan na umalis na Gavi at Thor? Mamaya niya baka nakipag-date ang mga yon. Brixton, it's not nice na gamitin mong mga kapatid mo habang wala sila dito. Tinawagan ko si Mommy, naroon sila. Sinati na nakikinita ng namumuong tensyon sa pagitan ng kanyang mag-ama. Iba na naman kasi ang titigan nila. I'm just kidding, Mommy. Si Daddy kasi, kung makatingin parang ayaw akong pakainin. Lambing na sumbong na sa ina. Gaston, saway naman ni natin ang lingunin ng asawa, totoo ang sinasabi ng kanilang anak. Hindi naman siya pinansin ng dating gobernador na nakatingin pa rin ng matalim sa mukha ng kanyang anak. Anong sinabi mo kay Mama bago siya namatay, Natalio? Hindi ba't nangako ka sa kanya na magpapakasal ka at magkakaroon ng 4 hanggang 5 anak? Para muling maging masiglang mansyon natin sa Baguio. Ano ngayon? Nakuha na kagad ni natin na tungkol na naman sa pagpapakasal ni Brixton ng issue. Wala pa kasi silang napipiling date ng kasal pero alam niyang galing sila ni Piper ngayon sa pagsusukat ng wedding gown. Nais niya sanang kamustahin ang nangyari doon kaso nga lang ay may pakiramdam siya na hindi niya pwedeng igiit yon sa mga sandaling yon. Saka na lang, kumuha siya ng ibang ulam at nilagay na yon sa plato ng kanyang anak na makahulugang lumingon na sa kanya. Kailangan mo kumain ng marami, mahirap gumawa ng anak na talyo. Hindi sa isang subo kay 4 ka agad. Binalingan niya ng asawa. Ano na naman ba ang problema, Gaston? Nag-away na naman ba itong si Brixton at Piper? Malay mo naman conflict lang. Nakalimutan mo na ba na maraming beses din tayo naghiwalay noon? Dahil sa maraming mga bagay. Tanda mo pa. Tanong pa ni natin na ngayon ay tinatawanan na lang niya ang kanilang mga napagdaanan ng kanyang asawa.